Ang Denegins Natural Farm ay itinayo namin noong October 1, 2020. Tinayo po namin ang Denegins Natural Farm unang-una po para sa aming kalusugan at para ang aking pamilya ay magkaroon ng tunay na organic na gulay. Ang difference po ng commercial at organic na gulay ay sabi ko nga yung intention na nagpapalaki ng halaman. Kung ang intention natin ay pera at ang volume, hindi papasok doon yung kalusugan at hindi din papasok doon ang buhay noong lupa at nung halaman. Kasi gusto lang natin dumami, di ba? So mag-shortcut tayo. Maglalagay tayo ng mga chemical na pataba. Pag may insekto, imbis na gawa ng natural na solusyon, bibili na tayo ng pampatay ng insekto, which is mostly chemical. So lahat ng mga ginagawa natin na pang shortcut po sa pagtatanim ay mayroon po yung katapat na consequence sa lupa, sa kalikasan at sa ating kalusugan. So kahit napakaraming gulay kainin natin, basta hindi po siya organic at hindi po siya pinalaki na may magandang buhay sa lupa, meron po siyang masamang epekto sa ating kalusugan. Hindi ko po alam nung dati, kaya ang dami namin kinakain ng gulay, pero nandun pa rin ang aming migraine, andun pa ang aking gout. Naku, napakalupit po ng aking gout. Andun pa rin yung mga araw-araw na malilit na mga bagay na kapag hinayaan natin at nag-ipon, doon na po yung mga malalaking problemang kalusugan. Kaya kami naghanap ng lupa at pinilit namin talagang magtanim para alam namin kung anong klaseng gulay o anong klaseng pagkain ang kakainin namin, kasi kami mismo ang nakatutok at nag-aalaga sa mga halaman. So part ng ecosystem is the variety of plants you put. Whether it's the variety of food or the non-food, importante mas marami, mas maganda. Isipin nyo na lang, pumunta kayo sa gubat, bilangin nyo ang halaman o klase ng halaman sa 1 square meter. Napakarami po. Kasi kusa siyang nagsasama at nakikita nila na, uy, bagay tayong dalawa, magta-thrive tayong dalawa. So yun yung gusto namin kopyahin, no? And it's an ancient practice called intercropping and crop rotation. So kapag nakita nyo ang aming garden beds, makita nyo, wala kayong makikitang 1 square meter na pare-pareho. Lahat iba-iba siya. At yung combination na yun is inaaral namin through the years. Nagkakamali kami, nakita namin, uy, bagay pala. Siyempre, meron tayong mga nakukuha ng mga information sa internet at sa mga libro. So mula doon, makakapag trial and error ka. And farming, honestly, it's a trial and error. It's an art form. At the same time, there's no one solution or one final answer to it. It's a journey talaga. Buong buhay mo, pagdadala mo yun, iba't iba ang magagawa mo. So, ayan po makikita natin, intercropping and crop rotation. Kapag humugot na tayo ng isang klaseng halaman, bawal natin ulitin ang pagtatanim ng parehong pamilya. Sa lupa yan, kasi malamang yung pamilyang yan, kung ang kinakain niya, for example, ay calcium, ubos na yung calcium dyan. So, dapat yung bagay na hindi kumakain ng calcium, doon naman tayo sa ibang halaman like kamatis, di ba, for example. So, intercropping and crop rotation will give you a more, kumbaga, ecosystem na based on high variety. So, ganun din po yung mga bulaklak natin. So, magtatanim tayo ng iba't ibang klaseng bulaklak, iba't ibang klaseng herbs. So, here we will see a lot of Thai basil, we will see a lot of lemongrass, we will see a lot of citronella, at a lot of ornamental plants and flowers. Maliban sa napakaganda sa paningin, siyempre, nag-iimbita siya ng maraming bubuyog, nag-iimbita ng maraming insekto na magiging beneficial sa ating farm vegetables. Also, part of our farm is we advocate yung mga tinatawag nating endemic or indigenous plants. Yung, kumbaga, yung mga bagay ba na nakalimutan na natin or hindi na natin actually na-identify. Tulad ng mga pipinito, tulad ng mga lubi-lubi, tulad ng mga simple na lang, tulad ng aratilis, na sabi nga ng lolo natin, naglalaro sila sa puno ng aratilis, pero hindi na tayo nakakita ng aratilis. Bakit po namin ina-advocate yung mga native or indigenous plants? Because sa farming side, sila po yung pinakamababang maintenance. Pumutok man yung bulkan, lumakas yung ulan, magkaroon ng typhoon, buhay po ang aming pipinito, buhay po yung aratilis, buhay po yung aming native mustasa, yung aming native ampalaya, buhay, yung commercial ampalaya, babagsak po yan. Yung tahori namin, hindi napapatay yan. So, kung sa farming side, sustainability means planting or consuming what the lands want or what nature wants. Kasi pag pinairal natin yung what we want, ano ba yung mga gusto natin? Gusto natin ng arugula, gusto natin ng lettuce, gusto natin ng mga, kumbaga kung anong uso
kung ano uso sa society at kung ano uso sa merkado. Kung pinilit natin kung anong gusto natin, hindi po yan ang lengguwahe ng nature, ng kalikasan. Ang lengguwahe ng nature, kailangan natin pakinggan, obserbahan, at doon po tayo kumain or kumuha para sa ating kusina. Yun po yung gusto namin i-advocate, yung mas sustainable farming. Yung eat what nature can provide, not the other way around. So, hinihikayat ko po kayo na bumisita at puntahan po kami dito sa aming farm. Hanapin niyo po kami sa Facebook o Instagram, Den and Jeans Natural Farm.